Amen. Hindi lang mga blessings. Kung mahirap, kung walang blessings, puro tayo. Yun ang mahirap na buhay ng Kristiyano. Tuloy po natin yung pinag-aralan natin, yung message natin, Mark chapter 8, verse 23. He took the blind man by the hand and led him out of the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" So, last Sunday, nakita natin, Jesus uses the ordinary to show His extraordinary power. No? Yan ang naintindihan natin. Jesus in the blind in a different ways, by word, by touch, and by speaking. At sabi natin, don't limit God. Huwag natin ilimit ang Diyos. Huwag natin i-despise yung maliit na bagay na pwedeng gamitin ng Diyos. Huwag natin i-judge ang mga yan. Ang Diyos pwede niya gamitin yung mga ordinary lang na bagay na pangyayari para makabuhay ng isang milagro sa atin. That is our lesson and na-expound natin yan. At ngayon, Jesus leads us away from unbelief to faith. Yan ang pag-aaralan natin. Jesus leads us away from unbelief. Ang Panginoong Hesus, inilalayo niya tayo sa pagiging unbelief para lang mabuild ang ating pananampalataya. Makita dito sa binasa natin na meron siyang sabi, and he lead him out of the village. Sa verse 21, yung ulat na yun, na naghihingi ng healing, ay kinuha ni Jesus at nilabas niya sa village na yan. Sabi niya, alam niyo yung lugar na Bethsaida sa Matthew 11:21, kita mo na may kwento doon ng Bethsaida ay lugar ng maraming hindi naniniwala. Mga unbelievers. Kaya hinila siya ng Panginoong Hesus para sa ganon ay doon niya kinapot sa lugar na kung saan mas maganda. Alam niyo, yan ang ginagawa sa application. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Gumagawa siya ng paraan na kung saan ayaw niya tayong manatili sa isang lugar o sitwasyon na kung saan hindi ka lalago ng faith mo. Yung case dito, nung bulak, gusto ng Panginoon na kung saan gagaling siya ay mamulat ang kanyang mata sa mga taong may mga pananampalataya o sumusunod sa Panginoon Hesus. Sa ating buhay, Kristiyano, kung ang Diyos ay gusto niyang imulat yung mata mo sa katotohanan, bibigyan ka niya ng mga taong pwede mo tignan para mamulat ka ng tuluyan. Amen. Ganun. Alam nyo, mahirap yung binuksan ng Diyos ang iyong mata, tapos ang makikita mo, mga nilalang na mahihina, na parang hindi lalagot.
sa kanilang pananampalataya. Kanina napapansin ko ito si Monroe. Pumapasok sa isip niya, malaban sa mata niya kasi naglalayo. Meaning to say na kuya, gustong matulog. Masok sa isip ko habang nag-explain ako kanina sa akin. Batang na ito. Kita niyo, ang ginagawa ng mga politicians, mga murang edad na ganyan, wala pang 30, nasa dahil lang sa serbisyo. Ganyan ang nag-deprive yung kalusugan mo dahil lang sa serbisyo. Matagin mo, yung mister niya, yun, buti nga hindi sila dalawa nahila doon sa Manila. Anong pinagdagawa nila doon? Dahil sa mga unbeliever, nandun ang mga pulis sa kagagawan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Mga politician, kung minsan tignan mo, napaka-unfair ang sistema ng mundo. No? Mantakin mo tayo, akala natin, piliin natin yung taong akala natin ay makapaglingkod ng maayos sa atin. Tapos sila pumunta doon, sila na maupo. Tapos gagawin nila ang gusto nila. Ngayon mahahapi ang opinion ng tao. May mas nakakarami na naniniwala may ginawa itong mga leaders. Tapos itong mga taong nasasabing mga mastermind, mga nagnakaw, gagamitin nila kasi na silang nasa puder eh. Gagamitin nila itong mga binabayaran ng mga taong nagtatax para iikot ang mag-operate ang Pilipinas kung sakali para mag-operate. Ganon. Tapos yung mga binabayad pangpasweldo sa mga itong nasa servisyo, tapos dadalhin doon para itong mga nagbabayad na sumisigaw na gusto nila. Walang korupsyon, ayaw namin ng korupsyon, litisin ng mga yan. Hinaharangan nila. Haharangan para protektahan itong mga pinaupo. Napaka-unfair. Yan ang mga believer. Pero ano naman sa atin? Tayo namulat ng ating mata. Kaya naisip ko kanina, kaya actually ang isip niya o isa lang siya sa mga Kristiyano. Marami akong alam na Kristiyano ng pulis. Ano kaya ang isip ng mga ito? Hindi nila iniisip yung health nila, so mga bata-bata pa kulang sa experience. Ang alam lang nila yung sinumpaan nila na to serve and protect. Ano ang i-serve mo and i-protect mo? Pare-pare ng Pilipino yan. To serve the Filipinos, to protect the Filipinos from invaders. Pero iba, ang nagagamit. Yan, nabubulak kayong mga kabataan sa mga ganyan na nangyayari. Pinaglalaruan. Ito, ako, sa tanda ko na, wala akong ibang magawa kundi magturo na lang na magturo sa inyo, magturo, i-advance po sana yung isip ninyo para maintindihan ninyo, para kayo man ay mamulat sa katotohanan, ay doon kayo manatili sa katotohanan. Yung faith ninyo sa Panginoon ay lalago at doon na lang kayo aasa sa iyong ikabubuhay. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kung alam niyo ang Bible, yan ang mensahe ng Diyos. Mula kapahamakan sa impyerno, gumawa
Gumawa siya ng paraan para hindi tayo mapahamak sa impyerno. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Nung nakilala natin ang Panginoon, nagbigay siya ng ang dami-daming pangako na kung tayo ay magtiwala lang sa Kanya, bubuhayin niya tayo. Ganyan. Kung maaari kung mayroon ako kakayahan, sabihin ko, bakit ngayon na punta ka na mag-design ka. Ito na lang ang trabahuin mo. Ito para sa Panginoon. Pero, yun na, hindi tayo pare-pareho ng calling, hindi tayo pare-pareho ng level ng pananampalataya. Pero, kung ako, ang profession ko, yung career ko, hindi ko yan inisip. At tiwala ko na ang buhay ko ay iba sa mundo. Piliin ko ang pabuhay ako sa inyong kamay. At kung tinitingnan ko, ngayon tumanda na ako, lilingon ako, makikita ko ano ang kinakain ng isang tao sabihin kong mayaman na hindi ko kaya kinain. Sa ngayon, anong kinakain niya na hindi ko kinakain? Aray ko lang, ang pagkakaiba namin ay isang bagay. Ako naglilingkod ako, siya nagtratrabaho para kakain, pabili na yung gusto niya bilhin. So, yan ang totoo. Kung minsan, alam nyo, talukuhan, kung minsan na parang practical na, parang kalulok-ulok kung minsan na isipin. Natatawa ako sa ginagawa talaga ng Diyos. Ikaw, wala kang ibang iisipin. Lord, paano ako magbibig sa'yo? Paano ko ako magagamit? Anong gagawin ko ngayon? Ganun. Hindi ko inaasap kung, Lord, anong kakainin ko bukas? Lord, anong pabili ko bukas? Wala. Wala sa isip yan. Kundi, Lord, ayaw kong masayang itong araw na ito na binigay mo. Gamitin mo ako. Bigyan mo ako ng gagawin. Para magamit naman itong mga nabasa ko, mga nalaman ko na ganyan. May encounter ko at may apply ko. Yun lang ginagawa mo. Yun lang. Hindi ka nagpo-focus sa pagkain, para trabahuin mo para may pagkain ka masarap. And yet, here comes the people. Mga tao, nagpapakahirap. Katapos biglang ginamit sila ng Panginoon. Yung pinagkahirapan na biglang mapupunta sa'yo. Yun nga, isipin mo itong church na ito. Ano ginawa ko dito? Yung computation natin noon, magkano pera lang ang pera namin na napunta dito, kung tutuusin. Parang ilang percent lang. Wala pang parang doon sa last na compute natin na 2.6 million. Ilang percent yun? Sabihin mo 400 lang. Asan galing yung 2 million? May tao nagpakahirap na nag-isip, na nag-vision na yumaman. Doon niya binuhos ang kanyang panahon. Ewan ko kung napahamak pa siya at nanloko o anuda. Makaligong ng ganyan, pinimpak na yan na pera. Dumating lang ang araw, kinulikot ng Diyos ang utak niya na punta dito. At ako ang nakikinabang na nagkadadasal lang sa Panginoon. Diba? Ganyan. Kasi ganyan ang Diyos. Kinokontrol niya ang tao.
namulat ako na sabi ko, ay, ganito pala ang mabuhay na may faith, pananampalataya. Nakita ko yung pastor na nawala na, naging mentor ko, sabi ko, ganito grabe ang faith nito. Kita ko yung pagkagadli niya, sabi ko, grabe ko, hindi posible pala na maging gadli ang isang tao. Hindi, marami siyang experience sa buhay. Yung iba nag-iisang po nakakasama. Hindi nagsusuhol, hindi nagpapasuhol. Hindi ko yan napabayaan. Mahabang pasensya, sacrifice. Talagang makita mo pag naglikod. Makita mo mahal niya ang mga tao. Napadasal ako one time, Lord, sabi ko, gawin mo akong kagaya niya na pastor. Bigyan mo din ako ng faith na kung maaari mas malakas pa o mas mataas pa sa faith ni Abraham. If you know that Abraham is a father of faith. Grabe. Salamat at ganun ang nakita ko nung nag-umpisa ako nang namulat ang mga ko. Doon ako dinala ng Diyos. Kayo, mga kabataan ngayon, anong nakikita ninyo? Anong naririnig ninyo? Hindi ko man sabihin na kabataan, kayo mga bata-bata pa. Allah. Kaya sabihin ko na lang, ama yung sabi ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala na. Ito, yung healing ng bulag dito ay nangyari sa may stages yan. Di ba nung nagamot siya, ang unang nakita niya, sabi niya, ano mo kaya? Mga tao na parang kahoy, people like trees, na naglalakad sila. Alam nyo, tinatanong-tanong ko ito, bakit nasabi? Imagine mo mula bata, nagkaedad, bulag. Narinig niya yung mga nagsasalita, narinig niya siguro, sabi niya, ano itong mga maingay? May nagsasalita, tao. Tao. Ang mga maingay, tao. Hindi niya alam ang itsura ng tao. Sabi niya, ano yan? Ano yan? Tunog na yan? Kambing yan, kambing. Tao, kambing. So alam niya na ang itsura na kaya alam niya ang tunog ng kambing at ingay ng tao. Pero hindi niya alam kung ano ang itsura. Tapos siguro, nainitan, maghanap ng sanang dilim, may nagdala siguro sa kanya doon sa kahoy, sumandal doon, naririnig niya, ganito pala ang kahoy. Nawakan na siguro yung kahoy, ganito itsura ng kahoy, matigas-tigas. Sumandal sa lilim, naririnig niya siguro yung daan. Sabi niya, ay, ganito pala ang kahoy. Na dumating yung panahon, namulat yung mata niya, nakita niya, napagtumbay niya ito. Sabi niya, ano itong narinig niya yung ingay, yung mga tao, sabi niya, itong mga tao, parang kahoy na naglalakad. Isang bagay na hindi niya, wala siyang alam. Diyan siya nag-umpisa. Nung namulat ang mata niya, walang alam, hindi niya mapag-connect yung mga kanya yan. Pero, kalaunan, nakita niya na
na ganito pala ang tao. Ang Panginoong Jesus, hindi niya pwedeng buksan ang mata mo, tapos ganun na lang. Hindi. Gagawin ng Diyos, ng Panginoong Jesus dito, ang ginawa niya ay binigyan siya ng tao dapat makita niya, kasi galing siya sa lugar, no? Lugar ng mga unbelievers, Bethsaida. Dinalasot niya sa lugar na kung saan makita niya ang tama at mabuild yung pananampalataya niya gradually. Tinapos yan ng Panginoong Jesus sa buhay nung bulag na yan. Sa ating faith, ng pananampalataya, ang Panginoong Jesus, imulat niya man tayo mag-umpisa sa tayo medyo mahirap kumintindi. Pero, ilagay niya tayo sa tama para sa ganun, tuloy-tuloy yung ating paglago. So, our faith is a journey, no? Lakad yan na pagdating ng araw, makikilala mo na at malalaman mo na maintindihan mo ang mga paligid mo. Mga Christians, ang tanong, maintindihan mo ba? Makilala mo na ba? Alam mo ba ang mga paligid mo at nangyayari sa paligid mo? Kung sabihin mong namulat ka na sa katotohanan at may faith ka, pero wala ka pa rin discernment hanggang ngayon kung saan ka, anong nangyayari sa iyo, para ka pa rin yung bulag na sabi mo, ito pala ang mga tao naglalakad parang kahoy. Lalakad ba ang kahoy? Mix up ka pa rin, yun pala. Ganun. Ayaw kong magsabi na may maling turo, nagtuturo, na hindi maganda, na mga religion, na mga, hindi ganun. Gusto ko lang sabihin, mula nung namulat ka sa salita ng Diyos, nakikita mo ba hanggang ngayon kung ang inyong makakasama kung saan ka naroon ay nakakatulong yan sa paglago at pag-develop ng faith mo? May gradual ba ang nangyayari sa iyo? O hindi mo alam, doon pa rin na stage, wala ka pa rin growth, wala kang pagbabago, yan ang mga terms, at hanggang ngayon, masasabi mo Kristiyano ka, pero kung masasakit na kung pumapasok sa isip kung sabihin ko. Pero hanggang sa ngayon ay hindi mo pa rin ma-discern kung gaano tama ang ginagawa mo, kung gaano tama ang mga kasama mo at kung saan ka. Nakuha niyo yun? Ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Enjoy mo pa rin yung kasama mo. Hindi nakakatulong para lalago ka sa Diyos, hindi napapalayo ka sa Diyos. Parang gano'n na lang, eksakto. Hindi ka nakaka-perform ng pagiging Kristiyano mo. Bakit hindi ka nakaka-perform? Kasi nga, hanggang ngayon, ang tingin mo pa rin, yan ang mga tao na parang kahoy na naglalakad. Blurred pa rin.
Hindi mo makita yung tunay, mag-discern yung tunay na Kristiyano na dapat yan ang kasama mo. Kung nalihado ka man, hindi mo mapili kung alin mo ang mga magandang kasama. Huwag ninyo akong sisihin. Ako bilang isang matagal na sa panahon. Sasabihin yung selective ako or choosy ako sa mga kasama. O, may abili ko na, meron akong pagkagano, part yan ng tulong ng Bible, separation. Kung makihalog dito ka man, huwag kang kagaya nila. Sa mga believers na doon, pero huwag kang kagaya nila. Dapat iba yung ginagawa mo. Iba yung ayaw mo. Ganon. Pero kung kasama mo na yan at tinuruan mo, sinabihan mo, pinapakita mo na, pero wala pa rin pagbabago, bastos pa rin at kung minsan sinasama ka, di mas gandang siparin na lang, umiwas ka na lang sa tao na yan. Ganun. Kasi hindi siya magandang influence. Taga-midsay na yun. Kaya kung gusto mo manatili ka sa midsay na, nabasa nyo doon sa text natin na na-encourage ito. Kung susunod mo talaga, ang Panginoong Jesus, ang ginawa niya doon sa bulag, hindi half-healed. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya ginamot na hanggang blurred yung mata, kundi ginamot niya na tuluyang nagmulat at nakita niya ang sitwasyon. Yan ang healing at healing ng Panginoong Jesus sa atin. May healing ka at hihilingin sa iyo. Ano yan? Okay ka na, makakita ka na. Sabi niya, ganun ba? Then, ano ba yan? Mag-improve. From blurred to maliwanag na lahat. Nagamot na ba kayo? Amen. Spiritually? Amen. Yan ang implication nito eh. Or hanggang sa ngayon, blurred ka pa rin. Kung saan hindi magandang ka-fellowship ng mga Christian, pamilin ko kung minsan, mga hindi na lumalago, hindi magandang ka-fellowship. Kasi pag kwentuhan mo, kausapin mo tungkol sa mga highly spiritual, makikita mo na hindi sila interesado. Right. At yung iba, umiiwas, yung iba hindi nakakaintindi. Kasi ayaw nilang tubusan mabuksan. Right. Okay? Ayaw wala. Pag-example ako, mamaya sabihin mo, papatama ko. Nare-restrain ako dito eh. Sa point nito. Pero isipin mo, ang Panginoon, hindi ka iniwanan o kaya hindi ka sabihin natin, kasi hindi ka iwanan, I mean, yung hindi ka na sinabihin, okay na, alis ka na, nakapil. Ang ginawa ng Diyos sa atin, tinanggal niya na yung takip sa mata natin para makita natin. Pero may ewan ko, yung iba kailangan mo pa yata mag-eyeglasses. Para makita mo yung sarili mo, makita mo pinagagawa mo, makita
yung mga unbelievers, mga taga-insider na yan, sa buhay mo, ng mga kasama mo. Alam mo, kung minsan, wala ka namang sinasabi, pero parang naiilang sila sa'yo dahil nasa-sense nila, iba yung klase ng buhay mo, iba yung sinasabi mo, iba yung pananalita mo, iba yung gusto mo, yung text mo, yung choice mo, yung kilos mo, iba-iba sa kanila. Kaya kung saan naiilang sila na makisama sa'yo. Pero ikaw naman, na nabuksan ng ganyan, ikaw pa ang gusto sumama sa kanila. Pag gagawin mo yung ginagawa ng unbeliever, tapos hindi mo makita ko mali o hindi, kundi mag-i-enjoy ka pa. Anong klaseng healing ang nangyayari sa inyo? Meron ka bang healing? Hindi mo makikita kung tama yung ginagawa ko hindi. Sa lesson natin, ginamot tayo ng Diyos totally. Dapat mayos-ayos na tayo. Sabi ko nga, buti na lang, may kwento sabi sa Matthew, ay, whether 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in the midst. Yung lahat na nagtitipon sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang pangalan, ako'y nasa kalagitnaan. Kung yan naman yung sinasabi na nagtitipon sa kanyang pangalan, yan yung nalabuksan ang kanilang mata at yun lang ang makakasama mo. Ano pang nahanapin ko? Amen. Pero kung ganito, spiritual ko, learn pa rin. Ilocano yung harap ko na, di ba? Harap ada eh. Okay. Ang nangasunod niya pinatayuan niya. Ang alam niya na lang ay punta ako sa church, magsimba ako. Paglabas niya, kinaansaya-saya ng feeling niya. Ang sinasatisfy niya, psychological effect. Ang feeling niya ay okay na siya dahil nag-church. Psychological. Na-convince at naniwala siya sa isip niya na dumating siya dito ng linggo, nag-church siya, umupo siya, ewan ko kung nakinig. Basta ang importante pumasok sa church, umupo, tinapos si pastor na salita ng salita, pagkatapos uuwi, feeling niya na okay na kasi nakapagsimba. Hindi po ganyan. Ano pa? Ano pa ang kwenta na? Huwag dito ng Mr. Pet, kwentuhin nyo na naman. Kung sabihin mo, anong kwenta? Anong silbi? Ano ang value ng pagpasok mo sa simbahan na ganun ang isip mo psychological lang na para yung damdamin mo ay magaan. Aalis ka na parang wala lang. Maintindihan din ba yung sinasabi ko? Yan ang damdamin ko nung ako ay nasa isang ibang sekta. Yan ang totoong nangyayari sa akin. Punta ako doon sa simbahan dahil una, turo ng nanay. Pangalawa, para sa relihiyon ko, para may pakita ko din na may relihiyon ako. Ganon. Hindi ba bulag yan? Kaya pupunta ako ng church, wala. Lalabas ako na church, wala. Pero sinasabi ng isip ko, okay ka na dahil pumasok ka sa simbahan. Ganun. Worship ka ba niya? Na-praise ba ang Diyos niya? At higit sa lahat, alam mo ba kung tama o hindi yan ginagawa
natin kung ganun tayo. Kaya ko sinabi, anong kwenta ng pagpunta mo mamaya sa video? Sabi ni Gusto, wala daw kwenta. Punta sa simbahan, huwag na lang ako magsimba. O di ba? Wala namang sasakit na katawan ni Pastor pagod. Sinabi ni Pastor, ayusin mo, ayusin natin. No? Para makita natin yung tama, may lagay natin yung tama kasi nabuksan na yung mata natin. Huwag na tayo bulag-bulagan pa. Sa katotohanan. Kita niyo yung ginagawa ng mga unbelievers, bulag-bulagan. Sana na lang hindi mangyari yung sa rally. Grabe. Okay. Hanggang dyan lang muna tayo. At gusto kong may talim sa isip natin kung mga challenge na tayo ay inilagay ng Diyos sa tamang lugar. Tayo ay ginamot ng Diyos ng buo. Ano yan? At sa paggamot niya sa atin, ano yun? Dapat marunong tayong kumilala kung ano ang tama o mali. Dapat nakikita natin ang sarili natin kung ang ginagawa natin ay tama o mali. At huwag tayong half-healed. Arap, mata natin yung kanan. Ang bupay ni Tukaw na di arap, ano half-healed. Learn ang paningin. Ha? Tayo si awan makita ma. Ha? Hindi magandang mag-function ang hap. Okay? Yan po ang message natin ngayon.